Hindi naman pinag-uusapan na tumanggap ng pera ang Office of the Vice President o ang Department of Education ng confidential funds. Aminado naman yun. Ang issue laban ba sa regla, sa pamamaraan na itinakda ng ang paggastos mo o hindi? Hindi yung pati yung size, yung bulto ng pera na tinanggap. Pag may presenta ka doon, may AI ka pa. Hindi naman kini-question na tumanggap eh. Saan ka magpipresenta doon na ito, ganito, tinanggap, ganito, hindi ganyan. Ay, hindi nga questionable yan eh. So, nagsasayang ka talaga ng oras. Attorney Sal, sang-ayon po ba kayo na kung halimbawa maging lilipat po yung schedule ng impeachment from Monday to Wednesday, Thursday to Saturday na, Attorney Sal, at madadagdagan pa yung oras ng paglilitis? Kahit nadagdagan pa nila yan, dahil sa pamamaraan ng paglilitis ay hindi nasa hulog, ganun pa rin yan. Matagal. Kasi nga, gaya ng observasyon natin. Unang-una, yung presiding officer, mahina. Hindi niya nakokontrol ang prosedimento. Hinahayaan niya na lumaban ang mga prosecution lawyers sa regla. Hinahabayaan niyang makipag-debate o kaya makapagkampanya habang ginagawa ang paglilitis na dapat ipagpresenta lamang ng testigo. Pangalawa, yung mga prosecution lawyers mahina mag-conduct ng direct examination. Parang ang tingin natin, masyado silang conscious na may mga camera sa kanila. Kaya sa halip na may iksi ang tanong na direct to the point, pinapahaba nila. Kaya hindi mo napapansin, pati si Escudero, nakikialam. Siya na lang nagtatanong kasi hindi marunong. Yung prosecution lawyer, magtatanong. O kaya naman, kung tama man ang tanong at may sagot, sa halip na tanungin kaagad sa mga susunod na katanungan, inuulit pa yung sagot bago magtanong, ay talaga haba ang prosedimento. Kaya kahit po anong gawin ninyong dagdag dyan, matagal talaga yan. Another thing, ang prosecution, ang hearing presenta ng mga testigong worthless and useless. Kahit na hindi contentious ang issue, nagpipresenta sila ng testigo. Kaya halimbawa, hindi naman pinag-uusapan at hindi naman itinatanggi na doon sa Article 4, kaugnay sa betrayal of the public trust, di manong pagpamanta ni BP Sara noong November 23, 2024, ay hindi naman questionable o hindi naman issue na sinabi niya yung mga yon. Pero, nagpresenta sila ng testigo na sinabi niya yun. Wala naman nag-question doon. Admitted na nga yun ang pinag-uusapan, yung mga sinabi niya, pabagsa, sa pagbabagsa, sang-ayon sa batas, o isang inciting to sedition of kaya may bagsak ang gobyerno. Sang-ayon sa Kodigo Penal. Yun ang issue doon Kaya dapat, ang kanilang testigo, kung meron ba silang ipipresenta, yung pagpapatunay na gano'n ang kalangalan. Ay, hindi. Kung ano-ano mga pinipresenta nila, video, dito, testigo sa NBI, pinatutunayan na meron mga salita, na yung mga, wala nga, hindi nga pinag-uusapan yan. So, sinayang ang panahon na magpresenta ka ng ebidensya na hindi naman issue, hindi contentious. Kaya dyan sa yung Article 1 ngayon. Hindi naman pinag-uusapan na tumanggap ng pera ang Office of the Vice President o ang Department of Education ng confidential funds. Aminado naman yun.
Ang issue laban ba sa regla, sa pamamaraan na itinakdaran sa paggastos mo o hindi? Hindi yung use pati yung size, yung bulto ng pera na tinanggap. Pag may presenta ka doon, may AI ka pa. Hindi naman kini-question na tumanggap Saan ka magpipresenta doon na ito, ganito, tinanggap, ganito, hindi ganito. Ay, hindi nga questionable yan So, nagsasayang ka talaga ng oras. So, that is one of the reasons why ang mga tao hindi na interesadong manood kasi nga, puro kalokohan lang ang pinipresenta ninyo. Nagsasayang lang ng oras. Kaya nakita nyo, na pati ako na nakakatulog na. Pangalawa, tingnan nyo, yung 3 sindon, pinupulaan nila. Bakit daw wala dun sa session? Unang-una, maraming mga senador. Ang talagang aantukin dyan. Ang iba nga, tumatayo na lang, nagkikwentuhan para mawala lang yung antok. Ang iba naman, yun, doon na sila sa labas. Panood. At wala naman ng problema doon na wala sila sa booth. Kasi, nanonood sila sa screen. Nakikita nila yung mga payag ng testigo, yung galaw ng testigo, yung mga ebidensya. At kahit sila may transcript, babasahin mo lang yan, alam mo na kung ano nangyari. O pareho natin, kung hindi mo napanood, pwede yung replay, panoorin mo. Alam niyo, meron akong nakasama na prosecution lawyer. Wala niyo kung sino na. Hindi ko na sabihin. Baka ayaw niya sabihin. Prosecution lawyer siya, nag-kongresista siya. Papakulo ng mga presentasyon ninyo. Sabi niya, yan si lead counsel, si Luis Nunao. Yung mga private lawyer. Kaya naman pala ako, palpa kayo Gaya ng sinabi ko, yung mga pinaliwanag ko kanina, sinabi ko rin sa kanya yun. Nagpipresenta kayo ng hindi na dapat na nagpresenta. Nagbibigay ka ng ebidensya sa isang bagay na hindi naman kinikwestiyon. Aminado naman. Kaya nagtatagal. Yan ang problema ninyo. Siyempre, hindi naman siya makaimik. But sinabi ko sa kanya. Kasi alam niyo, kung ano sinasabi ko ng kayagan sa publiko, sinasabi ko in private sa mga kahit na sino sa kanila. Wala tayong hindi sa kanila. Basta tayo, kung ano yung totoo, kung ano yung nakikita natin, na parang makatulong sa kaliwanagan ng mga issue dito, isasabihin natin ang harapan at talikuran, yun ang sasabihin natin sa kanila. Ayan. So, yung panawagan po niya sa Kongreso, Attorney Sal, sang-ayon po ba kayo doon na kailangang higpitan yung sistema or yung sa paghawak ng mga firearms na dapat hindi mapunta sa mga kamay ng mga kabataan? Kailangan ayusin niyo yung audio niyo. Kanina pa sinasabi sa inyo. Ang gila kayo. Wala. Ano ba yung technical... Naku ba, attorney, baka sinasabot tayo nito. Hindi maayos ang teleponong yan. Podpass na nga Grabo pa. Talaga naman. Pero, anyway, yung nangyari sa Panga, gaya ng sinabi natin, dapat imbestigahan niya ng Senado. Alam naman natin ang punot dulo niyan. Hindi tayo basta patalon pagpupuntuin. Maraming bagay na dapat intindihin, nawahin, ang background ng estudyante, yung ganyang magulang, yung eskwelahan, yung kung paano nakapasok ang mga baril, kahit naman ang galing yun, ano bang suliranin ng batang yun. Dahil hindi lang siya pumatay, nagpakamatay din siya. Sabihin talaga may problema. Kaya dapat